Nasa the Netherlands na rin si Vice President Sara Duterte. Iniintay niya ang oras na mabisita ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At live mula sa Netherlands, nasa frontline na balitang yan si Gretchen Ho. Gretchen, ano na ang mga plano ni VP Sara bukod sa pagbisita sa kanyang ama? Julius, nakatakdang dumalo ang Vice Presidente sa serye ng mga pagpupulong lalo na sa kanyang pagdating dito sa The Hague sa the Netherlands. 9:27 kagabi nang siya'y lumapag sa Schiphol Airport sa Amsterdam at inaasahan na darating siya dito sa Scheveningen Prison sa The Hague. Sinalubong siya kahapon sa airport ng Dutch Foreign Ministry at Dutch National Police Corps at ngayong araw ay inaasahan na makikipagpulong siya sa kanilang mga abogado para malaman ang kanilang legal remedies. At inaasahan din na darating sila dito at susubukan nilang kitain ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga karapatan ng dating presidente ang makatanggap ng bisita dito sa Scheveningen Prison at kung pag-uusapan na lang din, Julius, ang kanyang mga karapatan. Isa sa mga karapatan ni Pangulong Rodrigo Duterte ay ang interim release o yung pansamantalang pagpapalaya. Para makakuha siya ng interim release mula sa pre-trial chamber ng ICC, kailangan masiguro muna na hindi siya tatakas, na siya ay dadalo sa mga hearings at sa trial at siya rin ay hindi magdadala ng kapahamakan sa mga biktima o sa mga witnesses dito nga sa investigasyon. Kapag naramdaman nila, Julius, na siya ay maaaring umalis, siya ay hindi dumalo o kaya siya ay magdulot ng mas marami pang krimen, ay maaaring hindi mapagbigyan ang interim release request. Pero yan ang isa sa mga remedies na maaaring tignan ng team ni Vice President Sara Duterte, ng legal team ni former President Duterte. Ayon po yan sa Article 60 of the Rome Statute. Ibig sabihin ba nito, Gretchen, kapag pinayagan siya makalabas ng kulungan ng ICC, hindi siya pwedeng makabalik ng Pilipinas? Diyan muna siya sa area kung saan gaganapin ang mga hearings, diyan lang siya pwedeng magstay. Tama ka dun, Julius, ano, kung sakasakali man ay pinagbigyan yung kanyang interim release request, limitado lamang yung kanyang magiging galaw. Hindi pa rin siya maaaring magbalik sa Pilipinas at usually doon yon sa ICC host country, ano. So ito, malamang dito sa paligid nito dahil dito gaganapin yung mga trial, dito lang din ang Pangulo sakasakali kukunin ng kanyang passport at imo-monitor ang kanyang paggalaw para siguraduhin na nandito lang siya at yun nga po, kiklaruhin din natin kung ano pa yung maaaring magawa do'n sa interim release na yon kung saka-sakali mapagbigyan. Pero ayon sa mga nakakausap nating abogado, Julius, medyo malabo yan ano, kasi yung isa mo tinitignan dito yung kanyang health, kung may humanitarian reasons nga ba na maaaring posibleng maging basehan ng interim release granting. Pero ayon sa isang abogado ay nakonsidera naman 'yan ng ICC nung ginawa nila ito dahil marami sa mga nililitis dito ay state leaders at may edad na o kaya meron ng nararamdaman. So, kailangan pa natin makausap 'yan pero sigurado 'yan yung isa sa mga options na maaaring tignan nitong kanilang legal team. May impormasyon ka ba, Gretchen, kung may president na ito na meron ng ibang mga nakakulong dyan sa kustodiya ng ICC pero pansamantalang pinalaya o pinalabas ng kulungan? Meron na bang ganon? Ay, Julius, yun nga yung gusto nating tignan ano, kasi mukhang may gano'n. Kasi may nakikita tayong datos na sinasabi, na, naglagay na puwedeng maglagay ng parang GPS para ma-track, yung detainee na kung puwedeng kukunin yung passport, puwede siyang ma-house arrest. So meron tayong impormasyong nakikita, pero sa ngayon hindi pa tayo sigurado 'no, babasahin pa natin 'yan. Pero speaking of detainees, si Pangulong Rodrigo Duterte kasama niya dito ngayon sa ICC Detention Center ang 5 pang, nasa, kustodiya ng ICC. Yes, the former president is officially in the custody of the ICC. Mukhang hindi na siya dumaan do'n sa local courts, diniretso na siya ng Philippine authorities doon sa ICC at, sa ngayon, kung titignan ninyo 'tong Scheveningen prison na ito ay magkahati 'yan 'no. So may UN Detention Center, yung ICC Detention Center at meron din yung Dutch prison. Medyo malaki-laki siya at nagsabi sa atin Julius na ito yung nasa likuran natin, ito yung main entrance nung, Scheveningen prison
Doon sa kanan, may parang museum area at dito naman sa kaliwa, yun yung nasa side, yung nasa likod. Kung mapapansin ninyo, hindi ito yung pinasukan ng sasakyan ni Pangulong Duterte kagabi. Kung saan nagpulong-pulong yung maraming Pilipino, sinisigaw nila, "Send him back." So, dumating siya dito mga 7 PM, 2 hours after ng landing niya at by 8 PM, ayon sa mga nakausap nating Pilipino, pinaalis na sila. So, dinisperse na sila, pero ang sabi rin nila sa atin na mga nagpunta rito ay naging mapayapa naman 'no, kahit merong mga pro, merong mga anti, naging peaceful naman at sa katunayan, meron pang iilan dito na bumiyahe 3 oras mula sa outskirts ng The Hague para lang, makiramay kahit daw sila ay magkaiba ng paniniwala. Meron kasing isang pro Duterte, meron naman isang pro human rights, magkaibigan daw sila at ang mensahe nila, 'wag naman daw mag-away-away ang mga Pilipino. Gretchen, kahapon nagva-viral yung mga picture nung supposedly posible maging kwarto ng dating Pangulo. Ayan ba ay nakumpirma mo kung yun ba talaga yung kanyang titirhan dyan sa ICC? Yung, pagdating sa gano'n na hindi natin sigurado, wala pa tayong nakukuhang tamang pahayag ano, pero yun kasi yung nilabas ng ICC mismo, dun sa kanilang website na ito yung detention center facilities nila. This is where they keep, those for the pre-trial phase at yung mga nililitis nila 'no, currently. So yung mga videos na nakuha natin, Julius, galing yun sa kanilang website mismo at, nakikita nga natin dun na, malawak at maraming puwedeng gawin. Yung may kwarto, may kusinang malaki, merong library, merong computer, merong gym, meron ding, puwede kang maglaro ng sports, talagang maaalagaan yung physical at mental well-being at nandun yun sa rules and regulations ng ICC that they are, still innocent until proven guilty and that they will be well taken care of inside the ICC detention facility. Sa ngayon wala naman tayo, Julius, nakikita na iba pang, maaaring pagtuluyan ng dating presidente. Bukod sa mga na-release na 'yan, ang ibang option would be yung ibang host country na meron ding detention facility. So dahil nandito si, Pangulong Duterte, mukhang doon na nga at, kung, nakikita mo itong likuran, kung nagtataka kayo kung nasaan yung opisina ng ICC, it is about 1 kilometer away from here. 1 kilometer walk, malapit lang, pero ito naka-separate siya, nakahiwalay siya. Okay, abangan namin ang iba pa mga live reports mo mula dyan sa The Hague sa Netherlands. Gretchen Ho, live. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.